Hi mga palangga, thank you for watching this video. It's Megan JP and welcome to Diary ni Langga YouTube channel. If this is your first time watching our video, here on our channel, we're giving contents for self-improvement, life tips and tricks, and helpful reviews. And in this video mga palangga, it's going to be another product review about Koizumi induction cooker. So if you're planning mga palangga to buy an induction cooker and if you would like to consider buying this brand, well, this video is perfect for you, so keep on watching. Before we start mga palangga, disclaimer lang po, this is not a sponsored video, pero Koizumi, beka naman. I created this video mga palangga kasi I'm a satisfied user of this induction cooker. We have been using this induction cooker mga palangga, itong Koizumi, for almost 2 years na din, and I'm so happy na ito yung napili naming brand. Kasi prior from this mga palangga, ang ginagamit namin before is yung US Tradition induction cooker na kung saan mura yung price noon at saka kaya niya mag-adjust ng usage watts. And by the way, ginawan ko yun ng video mga palangga, yung US Tradition induction cooker. So kung gusto niyo din malaman about that product, you may also watch that video mga palangga after this. However, tumagal lang siya mga palangga ng 6 months. Siguro dahil lagi-lagi naman siyang ginagamit. So mabilis agad siya nasira. Nagkaroon siya ng problem with the circuit. At dahil nga nasira yung induction cooker na yun mga palangga at wala kaming option kundi gumamit lang ng induction cooker. Especially we're living here in condo. So that's why we replace it mga palangga at napili namin itong Koizumi IH induction cooker. And based from our learnings mga palangga, mas maganda pa rin talaga pumili ng product na kung saan mataas yung quality or i-consider mo yung quality compare sa price. Nakalimutan ko na yung exact price nito mga palangga, pero we bought this around 7,000 pesos sa Robinson's department store, which is pricey siya mga palangga compare from the previous induction cooker na nabili namin and also with the other induction cooker. Ianong kasi namin mga palangga yung sales lady doon kung ano yung mas matibay na induction cooker, and she recommended this Koizumi IH induction cooker. Dahil madali kami mabudol, so that's why we decided na kunin na lang yung kanyang recommended na brand. So this is how the induction cooker looks like mga palangga. So ayan, almost 2 years na namin siya nagamit and so far, medyo mukhang okay-okay pa naman siya tingnan. Kahit pa paano. So, ano siya, parang dark red or maroon yung kanyang color. At ang kanyang wattage mga palangga is 2,000 watts. At yung kanyang power is ganito lang yung kanyang tsura ng saksakan niya. So, siyasaksak lang namin siya doon sa, ayan, directly from the main to the main socket. And ganito lang yung kanyang tsura. Nakakatuwa din yung surface niya mga palangga ito. Kasi madali lang siya linisin. If ever na magkaroon ng dumi. So, madali lang siya linisin mga palangga yung surface niya. At ganito naman yung nasa gilid niya. Ayan. So, dito namin lalagay yung syempre, yung gagamitin niya sa yung kapag magluluto kayo, ayan dito. Nakakatawa din kasi most likely dito lang talaga umiinit. Pero may times naman na umiinit ito. Siguro kapag matagalan. Pero kalimitan na umiinit niya dito is dito lang talaga sa gitna. Tapos ito naman yung mga buttons niya. Ayan. Later on, share ko sa inyo mga palangga kung paano nga ba siya gamitin. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos sa ilalim niya mga palangga, yun, may kita niyo yung fan. Ayan. Tapos, not only that, pati sa kanyang likod, ayan no, para meron siyang exhaust. Something. Ayan. And for me mga palangga, matibay talaga itong napili namin. So, for me, recommended ko din itong Koizumi induction cooker kapag naghahanap kayo ng induction cooker. And for its benefits mga palangga, this induction cooker can perform high heat and high efficiency and smooth adjustment function deployment mga palangga, lalo na kapag gagamitin mga functions niya. So sobrang smooth lang din. And automatic detection of appropriate and absence of pan. So let's say for example, walang pan yan. So automatic, magkakaroon siya ng error dito na wala siya na-detect na pan. At syempre hindi siya iinit. And overheating prevention action, and circuit protection function, unattended cutoff function, and built-in infuse. So kaya for me, mas tumagal siya compare from the previous. Hindi ka naman sisiraan yung dati namin induction cooker. Pero this one, di ba, almost 2 years na namin ginagamit itong Koizumi IH induction cooker. And so far, maayos siya mga palangga. Wala pa siyang fault
or hindi pa siya, alam mo yun, yung nagloloko or nagkakaroon ng sira, wala pa ako na-encounter na sira or something issue with this induction cooker. Kaya for me, recommended and best quality talaga itong Koizumi induction cooker. And from yung mga palangga, mas madali siya linisin at saka madali siyang i-operate. Now, try natin gamitin para ma-share ko sa inyo yung mga function niya. So, una-muna, saksak na natin yung kanyang power. Yan, pag saksak mo yun, tutunog siya. Ayan. After nyan, so kailangan natin maglagay nung pan dito sa taas. Siyempre, dapat yung compatible sa mga induction cooker. Ayan. And then after nyan, pag nalagay mo na, ipindutin mo lang tong power on. Tapos mag-on na siya, pero hindi pa siya bubuk, hindi pa siya iinit. So, kailangan mo pa mamili kung anong kailangan mo, o anong klaseng type ng cooking na gusto mo. So, most likely, ang lagi kong ginagamit lang dito mga palangga is itong heating. So, pipindutin ko itong heating. Tapos, lalabas yung level niya, which is naka-rapid high. So, binababaan ko lang level niya mga palangga into low or mid. So, dito lang lagi akong naglalaro sa mid, low, or keep warm. Hindi ako gumagamit nitong rapid high kasi mainit na pagdating dito sa mid. Mainit na siya mga palangga. Kaya niya na magpakulo ng tubig in just 3 minutes. So, for me, mas okay na itong mid. Tsaka para hindi na rin siya masyadong magastos sa kuryente. So, ayun naman kapag heating. Yun lagi kong ginagamit mga palangga, especially kapag mag-iinit ng water, magluluto ng ulam. So, ayan, laging heating. And now naman mga palangga, share ko sa inyo yung iba niya mga functions. So, dito sa gilid, merong curry, rapid heat, stew, and keep warm. So, let's say pag curry mga palangga, ayan, meron siyang timer na 30 minutes. Pag rapid heat naman, cancel na natin. Pag rapid heat, ayan, tiyataas niya yung rapid heat, which is hindi ko ginagamit. And then, pag stew naman, sabi natin, stew, ayan, same lang din siya kanina with the curry na meron siyang 30 minutes para nakafix na talaga siya. Sa buttons mga palangga, itong curry tsaka stew is nakafix na siya for 30 minutes. So, kapag magluluto ka ng curry or ayan, stew, so automatic naka 30 minutes na yung kanyang waiting time or yung kanyang timer. Itong rapid heat naman mga palangga is tumataas yung level nito sa adjustment hanggang sa taas. Ito dito sa rapid high. And then yung keep warm naman, let's say mag-iinit lang kayo ng water. Pag pinindot yung keep warm, ayun, dito lang siya sa keep warm level. Pero again, adjustable naman siya mga palangga. Ayan. Kung gusto nyo low, keep warm, mid, ayan. At itong induction cooker din mga palangga is pwede din mag-set ng timer. So, same with curry and stew. So, pwede kayong mag-automatic fixed timer na to. Pero, you can customize the timer naman. So, let's say for example, pindutin nyo yan. Ilang minutes ang gusto nyo? Like, 3 minutes. Ayan. Wait nyo lang siya mga palangga. And then, after 3 minutes, magto-turn off kung saan na siyang mamamatay yung induction cooker. So, ayun lang. Pero kung gusto nyo i-cancel, ayan, pwede nyo i-cancel. Pwede din naman hour, ayan, kung gusto nyo 1 hour and 5 minutes. Ayan, so it's up to you. Pero you can cancel the timer. Ito yung pagka-cancel. Tapos, itong sa fry naman mga palangga, bira ko lang ito ginagamit. Let's say, power, and then fry. Ayan, naka 200 siya. Pero pwede niyang babaan. Ayan. Pero hindi ko to siya masyadong ginagamit. Lagi kong ginagamit is itong heating. Itong heating lang yung lagi kong ginagamit. Madali naman siya mga palangga gamitin. Siguro mga 3 days na paggamit ko nito. Ayun, naano ko na. Na-master ko na yung mga buttons at yung mga pipindutin dito sa na-familiarize na ako sa mga gagamitin or mga pinipindot dito sa induction cooker. And most likely, yun lang naman lagi akong ginagamit itong heating. Tapos mag-adjust lang ako ng level ng kanyang heat. And then, if necessary, nilalagay ako ng timer para in case mas madali kong matansya or mas madali kong malaman kung ilang minutes na yung pagluluto ko. Ganun. So, yun. Helpful dito timer na ito mga palangga. So, that's it. Sobrang ano lang siya. Sobrang simple lang ng mga buttons niya. Wala ng mga churut-churut.
So, heating, level, timer, yun lang lagi-lagi kong ginagamit. At pagtapos na rin kayo magluto mga palangga, so pipindutin nyo lang itong power on and off. Ayan, pipindutin nyo lang yan para mamatay siya. Mamatay talaga. And then, make sure din na lagi nyo ding i-unplug yung kanyang saksakan pagkatapos yung gamitin para mas safe naman talaga, diba? So, ayun nga mga palangga, for me, for the past 2 years na paggamit ko nitong induction cooker, itong Koizumi. So far, I'm very satisfied user of this induction cooker. At saka yung kanyang design mga palangga, gustong-gusto ko talaga yung design niya. Alam mo yun, social pa rin yung kanyang design. Tsaka maganda pa rin siya, matibay talaga. Kaya rate ko itong induction cooker mga palangga. I can say 5 out of 5 kasi almost 2 years and then it works perfectly, and then everyday ko pa siya ginagamit mga palangga. Nagluluto ako. Not naman, pero most of the time, everyday talaga nagamit ko itong induction cooker. Kaya I'm so happy. Kaya kapag naghahanap kayo ng induction cooker mga palangga, maybe you can consider choosing Koizumi induction cooker. The best and recommended siya mga palangga for you. And para yung mga palangga, hindi naman talaga siya magastos yung paggamit ng induction cooker sa electricity bill. Based on my computation mga palangga, kung yung 2,000 watts, which is maximum na yun na ang paggamit nitong Koizumi, is equivalent into 2 kilowatts per hour. And then nag-range yung price ng rate ng kilowatts per hour sa around 11 pesos. So maximum of 22 pesos per hour siya. Hindi ko naman ginagamit yung rapid high. So less than 22 pesos per hour yung paggamit ng induction cooker. So that's it for now mga palangga. I hope you enjoy and learn something in this our product review. And kung nag-enjoy kayo mga palangga, please hit the like button and subscribe na rin for more helpful videos like this. As always, thank you so much guys for watching. Again, it's me JP and I will see you all on my next video vlog. Bye!